storytelling. Sobrang grabe. Ako po, hindi po ako storyteller na rapper, no? Hindi ko kaya yung magkwento. Kaya ko siguro, pero hindi ganun kagaling, kadetalyado pag draw na, no? Tamang-tama, no? Tamang-tama. Kaya lang, late na tayo. Yung naglabas ang Kuya Drew, ang nag-iisang Andrew E. ng bagong track niya. Ano? Medyo nahuli tayo mga utol. Pasensyahan nyo na muna. At ito po si Kuya Andrew E. ay isa po talaga sa pinaka-iniidolo ko. Pinaka-iniidolo kong rapper sa Pilipinas, no? So, sobrang dami niyang kanta na kabisado ko. And until now, nandito yan sa playlist ng phone ko. Yung mga kantang nagusto ko sa kanya, Umanap Ka ng Pangit, Under Ford Medina, Huwag Kang Gamol, Biniberocha, name it, no? Banyo Queen, Sinabmarine, name it. Halos kabisado. Mas gusto mo siya. Ice ba tayo dyan? Especially dun sa unang-unang mga albums, no? Tapos, marami, sobrang dami. Lahat data na hit niya nakabisado ko. Tsaka, kahit airmat ko, pinapatugtog ang Andrew E. sa bahay namin. No? Kasi, na-enjoy siya. Na-hype siya dun sa music, no? Ni Kuya Drew. At ako po ay talagang isa sa mga talagang tagahanga ni Kuya Drew. Aminado ko dyan. Na, to the point na naging kami, na pinangarap ko maging Donggalo artist, no? Na nagkaroon kami ng pagkakataon sa grupo Double Cross. Opo, para malinaw sa ating lahat. Kami po ay hindi naging Donggalo artist. Kami po ay naging Donggalo members. So tumatambay kami o parang may get together ang Donggalo members and artists kapag parang 14th of the month yata doon sa bahay ni Kuya Drew. Dati pumupunta kami ron. Yun. Doon namin nakilala ang Krusada. Actually, Krusada nagdala sa amin doon. Yun. Isa pa yun. Tapos marami sila sa Donggalo Records na sinalihan ko na kagaya nung sumali kami sa Andrew E. Cup. Testan kami dyan. Sumali ako doon sa Donggalo Rap Award at fortunately, nakasungkit tayo ng isang award. Best Gospel Rap Song of the Year. No? The year is 2004 yata o 2005, hindi ko na matandaan. Pero Best Gospel Rap Song of the Year, yung kanta kong Salamat Po Ama. Yun. Nominee sa Best Rap Love Song yung Sana'y Nakilala, nakanta namin ng Double Cross. Ang grupo ko po yung Double Cross. No? Si Caliber at si Andy G. No? Yung DC Clan ay hood namin. So, yun. Wala, nakuhento ko lang sa inyo. Ang Kuya Drew ay minsan, kapag may mga tumitira kay Kuya Drew, kahit gusto ko yung artist, medyo na sumasama rin loob ko. Ganun ako klaseng fan ni Kuya Drew. Isa ako sa mga fan nito, Kuya Drew. Aminado tayo dyan. So, hindi ko pa narinig kasi intended ko na i-review talaga. Subukan na natin para napakahaba nung intro natin. Subukan na natin. Hey, this is Andrew E. What we gonna do now? Nagawa na lahat sa rap, di ba? Metaphor, old school na yun. Wordplay, old school na rin yun eh. Multi, tagal lang ginagawa yun. Yung speed rap, 1991 pa, meron na. Intro pa lang, no? Yung multi, wordplay, metaphor, matagal nang ginagawa. Totoo naman yan, yung mga rapper. At saka kahit sinong poet, no, gumagamit ng mga elemento, yung figure of speech na tinatawag, no, yung metaphors, yung mga simile, yung mga hyperbole, talagang normal na ginagamit sa So yung multi, matagal na, marami nang gumagamit. Kahit sa Pilipinas ay parang isa yata si Kuya Drew gumagamit rin yan. From time to time gumagamit siya minsan ng multisyllabic, no? Tapos yung mga metaphors, siyempre. Normal naman yan na ginagamit. So mga elemento yan talaga sa rap din. Kasi poetry ang rap, no? Yung speed rap na tinatawag, marami na rin talagang gumawa. Way back, no? Ang pagkakaalam ko, ang unang-unang mga nag-speed rap ay yung Treacherous 3 na grupo ng 1980s, no? Yun, Treacherous 3. Tapos sila, yung Bone Tag, syempre, no, mid-90s, no, early to mid-90s, and Twista, no. Yan yung mga unang mga
mga unang speed rapper. Pero Treacherous 3 yung una yatang nagpakilala na speed rap sa pagkakaalam ko. 1980s pa yun. New rap language, no, nakakanta. Yun. Pero hindi, syempre, hindi pa ganun ka speed rap, pero sila yung unang-unang speed rap. Kaya, totoo ito mga sinasabi ko. Hindi natin alam kung bakit tama yung title. So, tuloy na natin. Ano pa gagawin? Ano pa natitira? Ang gusto niya, payabangan na lang. Yun na lang pwede natin gawin di ba? Yeah! Pansin niyo ba 3 dekada? Lagi kong patutsada. Pag hindi ka mayabang na rapper, quick ka na, ikaw ay nada. Nada, search Google, ibig sabihin wala kang bilang. Wala kang numero sa Tagalog rap, so bakit ka pa isinil? Yun, payabangan na lang daw, no? Na, ang nada nga, ang ibig sabihin, parang Spanish language to, ang ibig sabihin ay nothing, no? Wala kang bilang, nothing, no? Zero. Nada. Yun pa lang muna may mga sinasabi, no? Wala kang numero sa Tagalog rap, no? Pero so bakit pa isili lang? Payabangan na lang daw yung kanta, no? So magyayabang lang si Kuya Drew dito. At tuwan-tuwa ako dito pag nagyayabang, no? I remember na yung isa niyang kanta na maghihit to, no? Hindi yata yung release sa kahit anong, hindi ko alam kung nasang album yun, pero yun, sa YouTube ko lang inakuha. Maghihit to, yun, ang ganda, no? Check nyo rin, no? Okay, tuloy na natin. Sana kinugil mo na lang para hindi ka na nag-google. Tataniman mo ng paniniwala tapos hindi rin pala bubungol. Sa lipak na oras, pagod, hirap at salapi na ang pagiging isang sikat na rapper. Di pala madali kasi sana hindi ka na lang nag-google, no? Parang hindi ka na nag-google ng oras. Sa salapi, Google is mag-spend, no? To spend money and time, no? Na para na pagiging sikat na rapper ay hindi pala madali, no? Parang yung inano niya, yung pinaglaruan niya yung Google at Google, no? So, mga pagkakataon na yan. Totoo naman yun. Ang pagiging sikat na rapper hindi madali. Lalo na yung maintenance, no? Na para ma-maintain mo yung estado mo na bilang sikat. Kasi yung fame, may katapusan yan. At kaya nakakapagtaka to si Kuya Drew, di ba? Sobrang tagal na nito sikat, no? 1991 pa yata, no? Yung humanap ka ng pangit, since humanap ka ng pangit, hindi na siya na rap, nawala sa rap, no? Kahit nung panahon na hindi uso ang rap, ay nag-rap to. Naaalala ko yung Here We Go na linya niya, no? Sa Here We Go na linya niya, sabi niya, gusto mo ako pumapabagsak? Happy ka. Happy ka. F4 nga, di ako napabagsak, ikaw pa. Parang gano'n, no? Nung panahon ng F4, nung kasikatan ng mga Korean na mga kasikatan ng Korean ay naglabas ang Kuya Drew ng rap album, no, Tagalog rap, at yun ay 5 times platinum yata kung hindi ako nagkakamali, no, yung Banyo Queen, yung wholesome album, monster hit, no. So tuloy na natin. Kasi mali kayo'y tali, nagmamadali, teka sandali, bago pala maging rapper, dapat ikay tuli at hindi ka support ng malungkot, sabay suot ng damit na pang maangas, mamalok, pamburot, and bago ka daw mag-rap, dapat ikay tuli, no? Para hindi suot. Tapos sabay suot ng maangas na damit, no? Oo, pero ano pero mga utol, yung kasi yung sa ano ba yun? Para nakasanayan na, no? Kultura na sa hip-hop, especially sa mga rappers, na angasan talaga yan ng forma, paangasan ng forma. So, yun yung sinasabi ni Kuya Drew, no? Natutuwa lang ako dun sa mga linya. Napakalinaw, napakaliwanag at hindi na kailangan nating i-detalye. Pero yung sinasabi niya talaga, puro totoo lamang, no? Tuloy na natin. Andrew E, pag inakyat and tablado, speedback sa inyo, microphone, paghawak ko, men, bangungod sa inyo, mga one-hit song. Tapos noon, disappear kayo sa tanging tao na hadlang sa rap career ninyo. Sa taong-tao na hadlang, no? Si Kuya Andrew, no? Parang ibig sabihin, kasi ang Kuya Drew, kung mapapanood mo, Andrew E, pag napanood mo sa stage, talagang ultimate performer, no? Talagang napakagaling, no? Napakagaling nito sa entablado. Pag mag-perform, talagang mamamangha ka o mapapainda ka o mapapasabay ka kapag nanonood ka. Master niya yon, yung mag-perform, no? Sumasayaw to, nag-i-strat to, at alam ko dating stratter Kuya Drew, no? Isa sa mga, so doon pa lang, no? Tas kumakanta ang Kuya Drew, no? Although alto, mababa yung boses, pero may boses siya. So ultimate performer to, talagang hindi mo maikakaila pag pinasampa mo sa entablado at pinahawak mo ng mic. Kaya talagang yan ang pinaka strength niya yan, eh. Kaya nga sinasabi niya, naalala ko sa sinabi niya, no?
pwedeng magaling ka mag-rap. Pero pagdating sa stage, marami tayong sikat na rapper na pagdating napanood mo sa stage, hindi ka mag-e-enjoy sila panoorin. Mag-e-enjoy ka kasi sikat yung kantang kinakanta nila. Pero other than that, yung performance itself, hindi ganong kabigat. Pero ang Kuya Drew, ang Andrew E, pag pinanood mo, mga utol, hindi ko, ano ba yan? Pangit no? Pangit ng termino, no? Ako yung nagre-review bilang si Target at nagre-review ako bilang fan. At hindi ko po ini-endorse sa inyo ang Kuya Andrew E. Pinapaliwanag ko lang kung paano ko siya nakikita, no? Kung paano ko siya kilala bilang artist, celebrity, rapper. Parang ganon. Bilang ganon. So, kung paano ko siya nakikita, yun lang yung pinapaliwanag ko. At siya pinapaliwanag ko rin yung mga sinasabi niya. Ang gulo puta. Pero yun. At saka kaya ako hawak ng hawak pala, yung putang ina, yung etong headset ko naglolo ko. Nawawala-wala. So, nahihirapan ako. Pero, okay lang. Tuloy na natin. Yun, totoo. Pag nag-perform ang mga Andrew E, ang isang Andrew E sa stage, kilabutan ka. Ganun lang. Ilang libong bara na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo? Excuse me, I'm still on top. Ilang daang video na nai-upload ninyo? Excuse me, I'm still on top. Ilang libong bara na naisulat ninyo. Ilang video na nai-upload ninyo. Excuse me, I'm still on top, no? Lahat nung binabanggit niya na mga phrases, no? Ilang kanta na ang nagawa ninyo. Excuse me, I'm still on top. At hindi natin na maika-ikailang lahat yan. At saka, yun yata yung meaning nung sign ng Donggalo Records, no? Parang DW. Tapos po nakita niyo yung sa clothing nila, may star, no? Parang ang meaning yata, hindi ako sigurado, yung meaning ng star, nag-iisang bituin, no? Andrew E. Parang ganun. Yun. Pero ako, kung tatanungin niyo ako, sino kinikilala kong hari? Dalawa po kinikilala kong hari. Si Francis M., the late Francis M. and Mr. Andrew E. Yun. Sila pong dalawa. So far, wala pa. So far, wala pang yung hari ng Pinoy rap, no? Ng Tagalog rap, no? Yun ang binabanggit ko. So marami rin tayong mga hari-hari. Hari na ng pre-battles. May tinatag tayong haring tugba. Para mga cluster na lang sila. Yung mga mga branches, no? Pero ang hari na sa Tagalog rap pag ating ako tatanungin, kung ako lang tatanungin sa akin pananaw ay the late Francis M. pa rin at ang Kuya Andrew. Wala nang iba. Yun. Paano ka aalis? Wala kang dating. May kopo ng entablado, I own that thing. O di ba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? Wala kang dating. May kopo ng entablado, I own that thing. O di ba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Di ba sikat ka na? Anong malay mo? Baka tama-tama pwede kang maging alalay ko, no? Paano ka aalis? Wala kang dating. Simpleng-simple nung linya, napakabigat ng meaning, no? Kahit kayo, kaya nyong ipaliwanag sa inyo, no? Naman, no? Paano ka aalis? Wala kang dating. Hindi ka dumating, no? Tangina, tabahan ko tuloy yung ano. Ayun, pero yun yung sinasabi, no? Parang refrain niya, ito yung hook. Tuloy na natin, mga utol. Tamang-tama, pwede kang maging alalay ko. Yun yung title, no? Sikat ka na. Para sa mga sikat. Etong kanta na to, parang puro patama, no? Puro patama, pahaging, patira-tira sa mga rappers, no? Sa lahat na yata ng rappers sa buong Pilipinas, patama to, no? Kaya nasa yun na lang kung paano mo... siguro, may mga konting aral, pero ito'y nasa iyo kung paano mo tatanggapin. Kagaya ko. Hindi naman wala naman akong lihim na inggit o galit kay Kuya Drew at sa buong Donggalo. So natutuwa ako, no? Ewan ko sa iba. Natutuwa ako marinig siya kasi natutuwa talaga ako. So malalagay ko to sa playlist ko na naman. Lagi kong from time to time, kahit nagiinom kami ng mga tropa ko, pinapakinggan namin ang Kuya Drew. Kahit ano yan, pag may mga pag rap time na, no? Pag mga Tagalog rap na, saan ba magpi-play muna tayo ng mga
mga batch ko, yung mga batch ko na mga rappers, yung mga gusto kong rappers. Tapos, palagi ending niya, Kuya Drew. No? Mga, ano. Talagang party na pag Kuya Drew. Promise, party na. Pag lasing na kayo lahat, no? Tuloy na natin. So I told you before, nang inumpisahan ko to, ako din tatapos hanggang malaos ito. Sa mga one-hit wonder, na you know na you wonder. Tinamaan ng tanda, diskarte nyo blanda. Nung sinimulan niya daw to, siya rin ang tatapos nito. At para sa mga one-hit wonder, yun po yung mga one-hit wonder, kung tawagin, yung mga isang beses lang nakapagpaputok ng kanta, isang beses lang sumikat, isang kanta, pumutok, tas nawala na, no? At ako kung ako po ang tatanungin ninyo, ang pinabibiliban ko ng mga artist talaga, yung magaling sa comeback, no? Pag sumikat yung isang artist, pag nag-comeback malakas pa rin. Bigyan ko kayo ng example. Hindi na sarap, no? Hindi na sarap sa mga artist, no? Bamboo, no? Tagal niya nawala. Pagbalik ni Bamboo, pagalis siya sa River Maya, no? Pagbalik ni Bamboo, no? Yung Noipi ba yun? No, yun, di ba? Hit. Ganun yung mga artist na nagagalingan ako. Si Pink, sa ibang bansa, no? Si Pink, ang tagal na wala, no? Paglabas ng track, just give me a reason, no? Just like a pill, just give me a reason, no? Yung just give me a reason niya. Sobrang solid, di ba? Yun yung mga gustong-gusto ko sa artist, no? Doon ako nagagalingan sa artist kapag yung sumikat yung artist, sikat na sikat, tapos nawala. Tapos pag bumalik, talagang yun talaga, parang natutuwa ako na, tanginang galing pa rin talaga, no? Alam niya pa rin kung paano i-hit, no? Yung masa, no? Siyempre, hindi na natin babanggitin ng parokya na Edgar, hit after hit yan. Pero kung hit ang pag-uusapan, siyempre yung Eraserheads, no? Naalala ko yung interview kaya, no? Bakit daw hindi na siya simula, pagkatapos niya sa Eraserheads, hindi niya daw, yung interview kay Ellie Buendia, no? Pagkatapos daw sa Eraserheads bakit hindi na siya nakapagpasikat ng kanta. Sabi ni Ellie Buendia, hindi perfect yung pagkakaalala ko. No? Sabi niya lang, tapos na ako magpasikat ng kanta. This time I'm doing this. This time I'm doing it for myself, no? Yung mga kanta ko for self-satisfaction na lang, parang ganoon. Kaya hindi niya na kung gusto ko lang nakita niyo kung anong ginawa ko. At ito si Kuya Drew, no? Hit after hit to, no? Bada album na nilabas, may hit. Sure ball, no? So, alam niya yung formula. Yung alam niya yung gagawin. Tapos, pansinin niyo, hindi siya nagbabago ng flow. At yung flavor niya, yung beat niya, ganun pa din, no? So, may karapatan talaga siya magsabi. At tinamaan ka, parang at tinamaan ng thunder. Discard niyo blunder, sabi niya. Blunder po yung parang isang pagkakamali, dulot ng hindi pag-iisip. Yan ang blunder, no? Mga mistake na ginagawa mo, dahil hindi ka nag-isip o nagpadalos-dalos ka, no? Diskarte mo, padalos-dalos. Yun ang ibig sabihin, no? Parang tinamaan ng thunder, no? Pero ang alam ko, thunder ay kulog, no? O baka yung lolo thunder, no? Okay, tuloy na natin. Stop what you doing, walang saysay-way. Kasi lahat ng mga rapper mukhang nangingisaysay. Ang hihina ng mga ulo, drop out sa kolehiyo. Ang hihina ng mga ulo, drop out sa kolehiyo, no? Pero parang no, kung babaklasin ko itong sinabi ni Kuya Drew, drop out, no? May rapper yata na drop out ang pangalan, no? 'Di ba? May rapper na. Parang napansin na ko. Ewan ko pero hindi siguro yun yung ibig niya sabihin. Baka nag-iisip lang ako nakakaiba. Dropout sa kolehiyo. Hindi po, hindi ako tatamaan dito. Hindi ako dropout sa kolehiyo. Mga rapper na nangingisaysay. Tuloy na natin. I'm still number one, pare malay ko sa AO. Puro kayo yes, puro kayo yo. Nag-i-English, mga mukhang basurero. Tangay na, niya, nilait niya, nag-i-English, mga mukhang basurero, no? Puro kayo yes, puro kayo yo, no? Talagang nilalait niya na, no? Sabi niya pa lang sa umpisa pa lang, yabangan na. So, inaasahan ko talaga, ganito yung magiging laman. Alam mo naman, kung kayo po ay nakikinig ng mga Andrew E. songs, no? Alam nyo, guys, kung paano tumira si Kuya Drew ng isang rapper, no? Talagang, at naalala ko yung mga, nung panahon na pupunta kami doon sa bahay niya, na ma-attend kami ng ang mga sinasabi niya doon mga salita, no? Kapag titira ka daw ng rapper, hindi mo daw titirahin ng lalaitin mo. Yun ang lalaitin mo yung pagkatao. So parang ko noon. Doon sa mga
kalaban, tumuturing na kalaban sa kanya, no? Ano ang pakiramdam ng isang Andrew E na ano? Siguro feeling rin nila, ano sila, yung medyo tawag doon? Siguro flattered pa rin, no? Kasi tinira ka ng Drew, eh. Pero eto kasi, it goes to all, no? Lahat ng rapper na nangingisay-say, no? Tuloy na natin. Oh, you wanna be a rap star just like me. Pero sa Pilipinas, isa lang ang rap star, Andrew E. Hanggang sa tumanda ka, ako lang yun, boy. Hanggang sa maligas ka, kiss may putoy-toy. Sa mga rapper na baguhan, sa mga rapper na datihan, sa mga rapper na nakatikim ng konting kasikatan. Gusto mong sumikat, no? Maging rap star just like me. Pero sa Pilipinas, isa lang rap star, Andrew E, no? Gusto mong mga rapper na baguhan, sa mga rapper na datihan, sa mga rapper na nakatikim ng konsing kasikatan. Hindi ko alam ano sila. Sa mga rapper na nakikinig sa aking obra maestra, sa mga rapper na gumaya, paano ko magpaligaya, sa mga rapper na nasa labas ng label ng dunggalo ko, sa mga rapper na gumaya, kung paano ako magpaligaya, kung paano siya mag-perform, yung mga gumagaya, meron nga naman, marami mga nag-perform. Nilalahat niya na, yung mga rapper na takot tumapak sa entablado ko, sa mga rapper na nasa labas ng label ng dunggalo ko, nilalahat niya na, no? Sa mga rapper na nakikinig ng obra maestra ko, isa ako doon, no? Tuloy na natin. Na takot tumapak sa entablado ko, basta nangarap ka maging rapper at nangarap ka maging ako, ito'y patama sa lahat ng pangit na rapper sa bansang ito. Basta nangarap ka maging rapper at nangarap ka maging ako, ito'y patama sa lahat ng pangit na rapper sa bansang ito. Buti na lang, hindi ako pangit. Pero, no, ang dami talaga tatamaan dito, kaya pala tamang-tama, no? Double meaning na agad, no? Tamang-tama, parang right about, no? Just right about, no? Tamang-tama. Eksakto. O kaya, pinpoint na pinpoint. Ganun, parang ganun. Ang daming meaning, no? Tamang-tama. Simpleng-simple nung, tamang-tama. Parang sapul na sapul. Pwedeng ganun, di ba? Tamang-tama. Sapul na sapul. Rekta-rekta. Yan, tamang-tama. Or, eksaktong-eksakto. Inulit ko lang ang puta. Tuloy na natin. Buti na lang, di nyo ginaya signature flow ko. Mukha kayong loko. Dahil kung style ko, dinagit nyo ng pampalito. Matitikman nyo sana buhay nyo nagkaganito. Kung ginaya, buti na lang hindi nyo daw ginaya yung style niya, yung signature flow niya. Ito nga yung flow niya, no? Then, bagsakan talaga, no? Kanya yan, no? Kanya talaga yan. Yung flow talaga ni Kuya Drew. Simula noon pa. Na kung ginahin nyo na bilang pampalito, sana mararanasan nyo yung buhay na meron siya, no? Yun. Mas sikat kayo sa akin, mas popular kayo sa akin, mas angat kayo sa akin, mas mayaman kayo sa akin, mas magaling kayo sa akin, mas kilala kayo sa akin, mas tatagal ang rap career nyo kesa sa akin. Mas magaling kayo sa akin, mas popular kayo sa akin, mas sikat kayo sa akin, mas tatagal ka rin nyo kayo sa akin. So, hindi na natin papaliwanag, no? Kung ginahin nyo daw, baka ganito nangyari sa inyo, no? Mas tanyag kayo. Tuloy na natin. Mas tanyag kayo sa akin, mas higit kayo sa akin, mas kayo ang pinagkakaguluhan. Kesa sa akin, mas gamol kayo sa akin, mas pogi kayo sa akin, mas maraming babae na tira nyo. Kesa mas gamol kayo sa akin, mas kayo kay Kuya Drew, no? Pero mas maraming babae na tira nyo. Kaya sa akin, question mark, no? Question mark. Hindi natin alam yan, no? Siyempre, puta. Hindi ko alam, no? Ayaw ko rin i-discuss, pero hindi natin alam kung mas maraming natira nyong babae kaysa kay Kuya Drew. Tuloy na natin. Sa akin, buti na lang gulantang at mukhang nilantang. Gulay na inasinan, sabay kulo sa binantang. Kinakantang K-pop, pinag-rap ninyo. Wow, puro K-pop, K-popangit nyo. Buti na lang, no? Hindi. Parang ganun, buti na lang hindi, no? Kinakantang K-pop, pinag-rap ninyo. Diba? Yun, no? May marami, no? May mga gumagamit na yung mga K-pop na... K-pop is Korean pop, no? Pag sinabing pop kasi sa music, it's popular, no? Popular. So, yun, popular tracks, no? Yun, pop tracks. So, K-pop, mga Korean populars, no? Na mga kanta, no? K-pop, puro kayo K-pop. K-pop pangit nyo. Tuloy na natin. Tanging reason kung bakit na ako nagtitiktok, dahil dumami na mga rapper na si Ratok-tok. Ilang libong bara. Kaya daw nagtitiktok siya, dumami na mga rapper na si Ratok.
Alam mo, bakit ako tawa ng tawa, mga utol? Kasi iniisip ko yung pakiramdam, no? Kung pinapakinggan to, syempre papakinggan to ng mga bumabati ko sa detractors at mga kritiko at mga rapper na galit, may galit o may lihim na galit kay Kuya Drew. Siyempre, yung reaction nila, no? Iniisip ko, ano kaya reaction no itong mga to, di ba? Hindi light, no? Na parang, yabang naman. Siguro ganun, galit na galit, no? Galit na galit. Tangina, masikat ako sa'yo. Siguro ganun. Hindi ko alam, pero tingin ko, ganun. Kawawa, di ba? Kawawa. Kuya, di ba? I-compare mo yung buhay. Seryoso tayo, no? Yung buhay na dinadanas ngayon ng isang Andrew E. Siyempre, di ba? Matalino ang Kuya Drew. Matalino ang isang Andrew E. Ako na nagsasabi kasi nakausap ko to. Siguro hindi niya ako matatandaan. Matatandaan niya ako siguro bilang target. Pero hindi niya ako matatandaan na minsan mga nakatikim ako ng mga payong maayos galing sa kanya. No? Yun. Low-bat na yun. Ako. Papalitan ko muna ng battery. Hindi ko sinabi na close o kilala. Hindi. Kasi doon sa pag tumatan ka ng parang get together nila, ayusin ko lang yung mic. No? Pag umattend ka ng mga get together nila sa bahay nila, kahit hindi kanya kilala, kakausapin ka niya. Tapos makakarinig ka sa kanya ng mga words of wisdom, no? Yung na alam mo talagang galing sa intelihenteng tao. At kahit tanungin nyo, yung mga nakasama ni Kuya Drew o ng tao na to, ni Andrew, masasabi ng mga tao na to na intelihente. Kita mo, tinatawag siyang the maestro nung nag-judge siya sa Showtime, no? Kasi talagang may siya intelligent, no? May, yun. Ganun lang. Tuloy na natin mga tol. Libong bara na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo? Excuse me, I'm still on top. Ilang daang video na nai-upload ninyo? Excuse me, I'm still on top. Ilang libong bara na nasulat, ilang recording session na pinagpuyatan, no? Ilang video na na-upload ninyo, no? Excuse me. Ilang event na sinaling pusa kayo, no? Parang sinabing front act, no? Front act, mga front act, na hindi kayo yung main event, no? I'm still on top. At totoo yun, no? Feeling ko naman, no? Kuya Drew pa rin, no? Marami pa rin fan talaga ang Kuya Drew. Napakaraming fan ito. At yun, isa siguro nanay ko dito sa mga fan. Isa na ako, no? So, dalawa na kami. Tuloy na natin. Ano ka aalis, wala kang dating. May kopono entablado, I own that thing. O di ba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis, wala kang dating. May kopono entablado, I own that thing. O di ba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Longest running rapper dito sa buong Asia. Japan, Hong Kong, Korea, down hanggang sa Malaysia. Sikat ka na niya, what's your name again? I hope hindi ka sabog. Spell my name, my friend. No? Sikat ka na niyan. What's your name again, no? I hope hindi ka sabog. Spell my name, my friend, no? Longest rapper sa buong Asia, no? Longest, basta gano'n, no? Yung sabi niya, no? So, hindi ko pa rin po alam. Pero tingin ko totoo kasi 1991 pa, Kuya Drew, no? 1991 pa. Yata, yung humanap ka ng pangit. So, gano'n nakatagal yun, no? 30 years back. 29 years. Na rapper pa rin siya, no? Tsaka hindi siya nawala. Yung, alam mo, nawala. Nung nawala yata si Kuya Drew, naglabas yata siya ng album o nag-rumakit sa Japan, no? At hindi natin alam kung gaano karaming pera ang inuwi niya sa Pilipinas. Tsaka isa rin siya sa magaling magnegosyo, no? Oh, smell my name, my friend, sabi niya. N-E-R-E-W-E, may period, diba? Parang hit song mawala ni isa, diba? You have million views, I have 50 million fans, plus 50 monster hits that can make you dance. You have 50 million views, I have 50 million fans, no? Plus 50 monster hits that can make you dance, no? Kahit name it, no? Napakarami talaga ng hit. Yo, sinabi ko na nga, binibiro, Andrew Ford Medina, humanap ka ng pangit, huwag kang gamol. Lahat yung mga nagkapelikula, mga nagkapelikula pa yan, no? So, dami, no? Banlo Queen, ano pa? Dami! Pink Palaka, Maggie, Robert Dickey, no? Dami, sobrang dami. 50 monster hits nga, no?
that can make you dance, no? Pero sa akin nung way back, nung mga early days ni Kuya Drew, nung early days, ang pinakagusto ko talaga na track niya sa lahat, Biniberocha. Ewan ko, galing na galing ako doon sa atake niya, no? Pagkatapos kong mag-MC sa Euphoria, no? Noong nakaraang Sabado, ako'y nagpunta, alam niyo ba, sa favorite hangout ko. Galing na galing ako doon, promise. Napakaganda. Kahit ngayon mo i-release, no? Kung hindi ni-release, no? Kahit ngayon mo i-release, mag-hit. No? Yun, tuloy na natin. 50 monster hits that can make you dance. Tuloy na natin. Kahit anong generation, merong buoyancy. At kahit anong penetration, merong potency. Huwag ka kahit anong generation, merong buoyancy, no? Ang buoyancy, no? Ability to rise, no? Ability to rise, yung lumutang, no? Yun yung buoyancy. Tapos, kahit anong penetration, may potency. Ang potency po, yung force, no? May power, no? Yun. Power to penetrate, no? Kahit anong generation, may buoyancy. Pwede lumutang, no? At kahit yun ang pinaka-meaning. Huwag ka makalit, ikay malnourished. Kaya feeling mo pinagja-jab-jab ni Chuck Norris. Na you know what it is, plaster de Paris. Kakain ka ng lyrics ko, pupupo ka de mais. Kakain ka ng lyrics ko, pupupo ka de mais. No? Wag na nating banggitin, no? Pero yung plaster de Paris, ang pagkakaalam ko niyan, yung parang powder yan, nilalagay sa mga rebulto, no? Sa mga exterior, no? Ng mga infrastructures, no? Powder to, no? Gypsum powder. Yun po yung plaster de Paris, no? Yun ang ibig niya sabihin, no? Huwag ka bakulit, to. Para ang pinagja-jab ni Chuck Norris. Si Chuck Norris po ay parang, kung hindi ako nagkakamali, 80s na sikat na action star sa Hollywood, no? Tuloy na natin. I don't care, bakit popular ba kayo? At everyday ba nasa dyaryo mga names ninyo? At kayo ba'y pinagalalakuan? Sa may baklaran, may picture ba kayo sa aking nilalakaran? Parang yung Walk of Fame, no? Sinasabi niya, no? Kayo ba, sikat ba kayo? I don't care, no? Lagi ba nasa dyaryo mga pangalan ninyo? Kayo ba'y pinaglalakuan sa baklaran? At may picture ba kayo sa aking nilalakaran? Walk of Fame, no? Sa Hollywood, meron nun, Pag sikat ka, lalagay ka doon, no? Tuloy na natin. And if the answer is no, kahibangan lang yan. Sikat yung boy, kayo sure? In your mind lang yan. Tunaw ang ego mo sa akin, stakis mac ice cream. Itulog nyo na lang yung kids, have a nice dream. Kung hindi, no? Parang gano'n, no? Itulog mo na lang yan, have a nice dream, no? Tunaw ka, parang ice cream, no? Yun lang naman yung sinabi nun. Hindi na natin papaligo. Napakahaba pala nung track, no? 8:20, ngayon ko lang napansin. Kaya parang sabi ko, parang ang tagal matapos bawat verse, no? Ang daming bara. So, tuloy na natin. Ma-advise to you mga tutong na pusikang quick. Pinapangarap mong fame, ooh, get off my dick. Parang may tinira, no? Kung hindi ako nagkakamali. Pero baka, ko lang to, no? Baka pagbaklas yung klase lang ng pagbaklas ko. Pusikam quick, no? Di ba? Diba? Parang may rapper si Quickie, no? Parang pinatamaan dito. Yun, ko lang, duda ko lang. Pero pwedeng mali ako, no? Pinapangarap mong fame, get off my dick. Tuloy na natin. Cause you all cheap rappers just making me sick. Then your girl, the emulator just to touch my brick. Tandaan mo pag sumikat ka, it means hinayaan kita. Pero pag dito magal ang sikat mo, huwag kang Tandaan mo pag sumikat ka, no? It means hinayaan kita. At pag dito sikat mo, huwag kang magtaka. Tapos, i-DM ko na yung direct message, no? Alam nyo na yun lahat. Ng babae mo, no? Si Kuya Drew, no? Tuloy na natin. Ibig sabihin, simple logic, hinad lang ang kita. Ramdam mo yan, pero di ko sa'yo papupuna. Quits lang yan sa mga inuugaling asal mo. Gusto mo maging ako, pues isalsal mo. Ibig sabihin, kung hindi ka sumikat, no? Hindi ka nagtagal sa pagsikat, hinadlangan kita, no? Hindi ko lang sa'yo ipapupuna, hindi ko papaalam sa'yo na hinahadlangan kita, no? Dahil yan sa quits lang yan, no? Parang bagay, you deserve it, no? Dahil sa ugali mo, you deserve it. Yung sinasabi ni Kuya Drew, so parang nangangaral na siya, no? Na mali na yung inaasal mo, kaya kita hinahadlangan. Yun ang niya, no? Kasi etong kanta na to, umpisa pa lang naman sinabi nyo, so yabangan na lang tayo. No, nagyayabangan, Drew, may karapatan naman. Pero ang ibig ko sabihin,
O kaya kanya hahadlangan. O, yun yung sinabi niya mismo Kung babaklasin natin na maayos yung saknong na yun, sinasabi niya dahil yan sa inaasal mo, no? O kaya kahadlangan ng isang Andrew. Tuloy na natin. So mag-isip-isip yung mga iba na may ibang paniniwala sa sarili nila na lahat ay kaya na nila, no? Tuloy na natin. Hari ang nagsasabi. Andrew E, lahat kayo sa akin natuto. Maang-maang kayo, lahat kayo sumuso sa mga kanta ko na gusto nyong magpauso, pero sa karamihang masa di pinupulso. Andrew E, sa akin kayo lahat natuto, no? Di ba? Sa karamihang masa di pinupulso, no? Kahit hindi mo aminin, no? Na sa akin kayo natuto. Isa to sa mga influence ko talaga kung bakit ako naging rapper ang isang Andrew E. Pero ewan ko sa iba, pero baka iba sila. Pero yun, kayo sa akin sumusus. Pero oo, yung mga batch ko siguro, napakarami at hanggang ngayon, napakarami nakikinig sa mga track ni Andrew E. Tingnan mo naman, no? Ilang araw, 5 days, no? 700. Andrew ito, no? Yung talagang nostalgic, no? Magbabalik ka sa nakaraan mo, no? Paano mo na pinakinggan, di ba? Tuloy na natin. Sa mga tuso, my greatest now yuso. Mula sa Cueva ng Laguna hanggang Buso-Buso, mula Surigao ng Mindanao hanggang Tabares ng Batanes. I'm the greatest Filipino rapper, no shit, to be honest. No? I'm the greatest Filipino rapper. Shit, no shit, to be honest, no? From ganyan to ganyan, no? So alam na natin, no? Tabares sa Batanes, no? Alam naman nating lahat, no? Kuya Drew, ang isa sa pinaka-longest o pinaka-maraming. Yun nga, sobrang daming rap albums na nilabas niya, no? Kasi flavor lang yan, eh. So flavor niya yun, no? So, kahit na may mga ilan na hindi gusto ang isang Andrew. Opo, gusto ko yung music ni Kuya Drew. Gusto ko siya. Ang pinaka gusto ko kay Kuya Drew pag may maririnig ang bagong rhyme, no? Lagi siya may baon yan, no? Bagong rhyme. Sa kanta niya, may bago kang rhyme na maririnig. May bago kang salitang maririnig. Yan. Signature niya yan. At pangalawa, napakagaganda ng mga beats niya. At isa pa, yung lyrical ability niya, pagdating sa storytelling, sobrang grabe. Ako po, hindi po ako storyteller na rapper, no? Hindi ko kaya yung magkwento. Kaya ko siguro, pero hindi ganun kagaling, kadetalyado pag draw na, no? Naalala ko yung Frida niya, no? My, oh my. Kinikwento niya yung babae, no? Ikukwento niya pa lang kung ano yung tsura ng babae. My, oh my, kung i-compare sa car, hindi siya bababa sa isang Jaguar. Gaano kaganda ang Jaguar, no? Hindi bababa yung kalidad ng babae dun sa klase ng Jaguar, no? Parang gano'n, no? Yun yung mga metaporan, mga simile niyang ginagamit, no? Pero grabe, gusto ko talaga siya pag storytell, no? Pag nag-storytell, detalyado. Subukan niyo makinig ng isang kanta niya na tungkol sa chick. Tapos imagine mo yung kinikwento niya. Nakinikwentuhan ka niya. Imagine mo yung kinikwento niya. May imagine mo. Diba? Ganun kagaling siya mag-storytell, no? Tuloy na natin, mga utol. Sinabi ko lang kung paano niyo papakinggan ang isang Andrew E. Kasi ganun ko siya paano pakinggan. Ginawa ko to sa isang barkada ko na hindi fan ni Andrew E. Ngayon, super fan na ni Andrew E. Nung way back. Isang barkada ko, tol, bakit laging pinapakinggan si Drew? Sabi ko, pakinggan mo. Ganito mo pakinggan. Pakinggan niya. Puta. Mas marami pa siyang kanta ni Andrew doon sa phone niya, eh. Parang ganun. Tuloy na natin. Libong bara na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo? Excuse me, I'm still on top. Ilang daang video na nai-upload ninyo? Excuse me, I'm still on top. Paano ka aalis? Wala kang dating. May kopo ng entablado, I own that thing. O di ba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? Wala kang dating. May kopo ng entablado, I own that thing. O di ba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? Wala kang dating. May kopo ng entablado, I own that thing. O di ba sikat ka na, anong malay
pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis, wala kang dating. May kopono entablado, I own that thing. O diba sikat ka na, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Hoy, bata, 2021 na. Wala ka ba napapansin? Ako pa rin ang pinakikinggan mo. Di ba nung bata ka, pinakikinggan mo na ako, di ba? Ngayon, pinapakinggan mo pa rin? Come on, man. Baka naman may apo ka na, pinapakinggan mo pa rin ako. That's true, no? Hoy, bata, no? 2021 na, napapansin mo ba? No? Ako pa rin pinapakinggan mo, no? Totoo, no? Baka naman may apo ka na, pinapakinggan. Come on, man. Paano ka aalis wala ang dating? Doon sa mga, di ba sikat ka na? O yun, para sa mga sikat, ha? Di ba sikat ka na? Tama-tama, pwede kang maging alalay ng isang Andrew. You know, I'm the greatest Filipino rapper, no shit, to be honest. The greatest Filipino rapper, no shit, to be honest, no? Yun. Natatapos na. Ayun, mga utol, hindi naman na napakahaba nung kanta, no? Sa isang track, no? Napakahaba ng verses niya. Pero yun, narinig ko at narinig nating lahat kung ano yung yun pa rin naman ang isang Andrew E, no? Kung ganun pa rin siya, pag bumira siya talaga ng mga gantong track, yun pa rin. Yung inaasahan ko sa may mga linya, aasahan mo na may mga salita na talaga magpaparealize sa'yo kung nasaan ka at nasaan siya. Yun lagi, yun palagi. Kaya yun yung gustong-gusto ko, eh. Dati, kaya nga yung, check nyo rin yung mag-hit to, no? Dati yun, ha? Sobrang tagal na nun. Gusto ko rin yun. Isa yun sa mga gusto kong track niya. So, ayun, sana nag-enjoy kayo at sana naipaliwanag ko na maayos. Hindi naman kailangan i-detalya dahil may mga yung mga linya naman ay napakalinis, no? So, parang nangaral siya at nagsabi siya ng mga bagay-bagay na magyabangan tayo, sige nga. Yun, no? So, nagyabang ang isang Andrew, narinig niyo yung lahat kung paano. Ang daming tinamaan, no? Especially yung mga medyo hindi in good terms sa Donggalo at sa kay Kuya Drew. Ayun. Maraming salamat mga utol at pasensya na kayo. Pilitin natin na habulin natin yan. Nagloloko kasi palitan ko na yung headset ko. So, dahil yun. So, maraming salamat sa pagtutok at sa patuloy na pagtangkilik. Huwag po kayo mawawala. Hahatawin ko na to. Promise ko sa inyo. Saludo po. Muli ako si Target. Mag-iingat kayo.